Hello ladies and gentlemen. Atong tubagon ang pangutana kung unsa kadugay ang proseso sa annulment or declaration of nullity of marriage dinhi sa Pilipinas. Alang sa proseso sa annulment, kini dili moubos sa duha hangtod upat ka tuig. Kana kung ang kapikas dili makigsangka o mo contest sa gipasaka nga petisyon. O walay mga isyu nga pagahisgutanan sama sa kustodiya, kaptangan o suporta. Otherwise, mas dugay pa gyud ang proseso kung kini nga mga butanga hisgutan pa. Adunay daghang mga hinungdan ang makaapekto sa gidugayon sa proseso sa annulment or declaration of nullity. Una, ang psychological evaluation. But kini applicable lamang for declaration of nullity on the ground of psychological incapacity. Actually, according to the Supreme Court, kini dili mandatory. Apan kini dakong tabang sa judge sa pag-evaluate sa imuhang petisyon kung ando na ba'y merit na kini mag-grant. Nganong makaapekto man kini ang psychological evaluation? Tungod kay ang psychiatrist or psychologist mo conduct og psychological test in evaluation sa petitioner kauban ang mga witnesses nga maoy magpamatuod sa mga statement sa maong petitioner. Actually, mubo lang ang panahon sa pag-interview sa petitioners and mga witnesses. Apan ang pagbuhat o psychological evaluation may take longer. Pag mahuman na, kini ipagahatag sang petitioner ngadto sa iyahang abogado para sa pag-draft o petisyon. Ikaduha, the documentation. This includes ang pagbuhat og marital history, meaning to say, magbuhat ka og narrative story about your love story, ang uban din ha, maghilak-hilak pa, makahinumdum sa mga ilahang past and mga happy moments sa ilahang bana or asawa, and then adunay magdrama-drama ang ilahang marital history, mapuno og luha, and etc. And also, ang paglukat og mga dokumento in support of the filing of the petition sama sa Certificate of Residency of the parties, pag-request of PSA copy sa inyong Certificate of Marriage as well as a Certificate of Live Birth sa inyong mga anak, if applicable. Ikatulod, the drafting of the petition. Kung kumpleto na ang mga dokumento, especially the psychological evaluation, ang abogado mo draft na kini og petisyon. Plus, ang pagbuhat sa mga judicial affidavit of the petitioner as well as ang iyahang mga witnesses. Ang judicial affidavit mao kini ang mga sinumpaang salaysay or statement sa petitioner and his or her witnesses. It would take around 2 to 3 months bago mahuman. Nganong dugay man ang pagbuhat o judicial affidavit, of course, makandak pa ang abogado o question and answer portion sa iyahang kliyente, sa petitioner, and his or her witnesses. Diba? It takes longer kay tungod nga dili man na isang kalingkuran, mahuman na dayon ang judicial affidavit. And you know what? The judicial affidavit consists of 4 to 5 pages, each petitioner or witnesses. So mao na, dili gyud na siya madali-dali. Ikaupat, the service of summons. By the way, ang petition will be assigned sa family court. Sa diin, maoy adunay jurisdiction nga mo serve sa summons sa other party. And you know what? It takes around 1 month to 6 months ang pag-serve sa summons depende sa caseload sa sheriff na maoy mag-serve. Kung ang other party wala na sa iyahang last known address or wala na nahibawan kung asa na siya kalupalop sang kalibutan, nagpuyo, ang summons may be served through publication. Ikalima, other factors, and this may include the retirement or promotion of the judge. Of course, once the judge will retire or be promoted, the case will be re-raffled again, and definitely a new judge will handle the case. Other factors, the unavailability of the witnesses, opposition party, lawyers at the same time of the judge. Dili ikalimod nga ang pagpasaka og annulment or pagpadeklarar sa kaminyoon nga kini walay kapuslanan, usa ka taas o may kamahalan nga proseso. Maong dapat nimo ikonsiderar ang akong mga gipang mention bag-o ka magpasaka og petisyon. Og labaw sa tanan, kinahanglan nimong mangita og abogado. Kanang abogado nga imuhang masaligan, eksperyensyado to handle annulment cases aron makatipig ka sa mga gastuson nga dili na ma-refile ang petisyon, dili usbon ang mga dokumento, o dili na ka ipasumiti pag-usab og mga dokumento sa matag higayon. Ang mga bayronon mo bulusok sa gatusan ka libo nga pesos. Importante nga magahin ka og pundo para niini. Aron dili ka mabug-atan sa pinasyal nga aspeto nga mga gastuson sa pagpasaka sa maong petisyon. So sa may mga plano nga mosulod sa kaminyoon, ayaw sa jud karon kay mahal kaayo ang palitunon. Honestly, guys, dili sayon ang kaminyoon kay abi ninyo karon in love rang kamo pero umaala ng lupad na ang mga kaldero. So maghuna-huna sa og daghan nga higayon bag-o magsulod sa kaminyoon.
Para sa dungag nga kahibalo sa mga legal na isyu, ani si Attorney EJ para kaninyo. And I thank you.